Alam mo ba, yung diskarte na gumana noong 2020, expired na. At kung dadalhin mo pa yan sa 2026, hindi ka lang mahuhuli, madidisqualify ka pa. Hindi to pananakot ha, hindi rin to motivational hype. Ito ay math. Habang busy ang karamihan sa pag-i-scroll, pagre-react at pagrereklamo sa taas ng bilihin, tahimik na nagbago ang rules ng laro. Dati pwede na ang magtipid sa kape, mag-ipon sa savings account, mag-intay ng promotion. Ngayon, those are not strategies. Those are comfort blankets. Sa 2026, ang average thinking will create below average results. At ang dating smart moves, pwede maging financial suicide ngayon. May 10 silent killers akong ilalapag sa'yo. At kung hindi mo titigil ang mga to ngayon pa lang, 2026 and onwards won't just be harder. It will expose you. Kaya kung gusto mong hindi maiwan, hindi maubusan at hindi maipit sa 2026, oras na para tanggalin ang mga pabigat. Ang pagiging kampante ang pinakatahimik na kalaban mo. Ito ang unang 4 na bagay na kailangan mo itigil. Number 1, itigil ang convenience lifestyle. Hindi to tungkol sa paminsan-minsang Grab. Hindi to tungkol sa paminsan-minsang Food Panda. Ito yung ginawa mo ng default, ang convenience. Pag pagod, order. Pag tinamad, book. Pag may konting hassle, outsource. Ang iniisip mo, binibili ko yung oras ko. Ang hindi mo nakikita, binibili mo ang comfort gamit ang future mo. Every time you choose convenience over capability, lumiliit yung discipline muscle mo. At sa 2026 economy, discipline is capital. Hindi mo kailangan maging extreme, pero kung lifestyle na yung katamaran, problema na yan. Ang comfort ngayon, nagiging kahinaan bukas. Number 2, itigil ang aral lang, walang galaw. Marami dito, expert na sa YouTube, alam na ang investing terms, alam ang business models, alam ang passive income, pero wala pa rin sinisimulan. Ito yung pinaka-dangerous na illusion, yung feeling productive ka. Ang tawag dyan, productive procrastination. Knowledge feels good. Execution feels uncomfortable. Kaya mas pinipili mo ang information kaysa action. Pero tandaan mo, information without action is just entertainment. Mas malayo na yung narating ng taong nagkamali kaysa sa taong perfect ang plano pero hindi gumagalaw. Less watching, more doing. Number 3, itigil ang hintay muna attitude. Uy, baka bumaba pa yung market. Baka next year mas okay na. Baka mas stable pag ganito. Walang perfect timing. Ang meron lang ay momentum. Habang naghihintay ka ng certainty, yung iba nagbi-build na ng assets, skills at leverage. Sa 2026 at sa mga susunod pang taon, ang wealth at skill gap ng mga kumikilos kumpara sa mga naghihintay magiging sobrang layo. Parang dalawang magkaibang mundo na at hindi mo pa sila basta-basta mahahabol. Caution is good, pero paralysis due to inaction is expensive. Number 4, itigil ang tahimik lang ako career strategy. Dati, sapat na yung pumasok, magtrabaho, umuwi, repeat. Ngayon, kung hindi ka visible, replaceable ka. Kung wala kang portfolio, digital presence, public proof of skill, wala kang leverage. Kapag may layoff, kapag na-automate ang role mo, kapag nag-shift ang industry, hindi sapat ang alam ko naman yung ginagawa ko. Ang tanong, may ebidensya ka ba? Kung hindi ka searchable, hindi ka discoverable. Kung hindi ka discoverable, hindi ka optional, disposable ka. Ang pagiging hidden gem, romantic pakinggan, pero sa totoong mundo, walang naghahanap ng hindi nakikita. Sa 2026, ang may visibility, may options. Ang walang visibility, nagmamakaawa sa opportunity.
Hindi mo naman kailangan maging influencer. Kailangan mo lang maging visible sa tamang market. Sa bagong economy, visibility at attention are leverage. Kung yung unang section ay tungkol sa hindi pagkilos, ito naman ay tungkol sa maling pagkilos. Ito yung stage na delikado kasi dito, feeling mo ahead ka na. Feeling mo upgraded ka na. Pero ang totoo, mas nalalapit ka lang pala sa malalaking pagkakamali. Number 5, itigil ang paghahabol sa high yield na mukhang magic. Kapag may nagsabing guaranteed 10% monthly, low risk, high return, sure ball to, automatic red flag na yan. Sa totoong investing, walang guaranteed high returns na walang risk. Kapag mas excited ka sa kita, kaysa sa posibilidad na mawala ang kapital mo, hindi ka nag-i-invest, nagsusugal ka. At sa panahon ng economic uncertainty, mas mahalaga ang proteksyon ng kapital kaysa sa agresibong kita. Ang tunay na tanong lagi dapat, what can go wrong? Hindi, magkano yung kikitain ko dito? Sa 2026 at sa mga susunod pang taon, hindi greed ang mananalo. Disiplina ang laging winner. Number 6, itigil ang good debt fantasy. Narinig mo na to. Use other people's money o leverage is powerful. Tama naman, pero incomplete. Ang utang ay tool. At ang tool, depende kung marunong yung gumagamit. Kung umutang ka para sa business na wala pang steady sales, hindi yan strategy. Speculation yan. At sa panahon na mataas ang interest rates at ang daming loan apps, ang maling utang, mabilis lumobo. Simple rule, kung ang loan binabayaran ng cash flow ng business, may logic. Kung ang loan ay binabayaran ng sweldo mo, risk yan. Hindi lahat ng utang ay good debt. Marami dyan, well-dressed liability lang. Number 7, itigil ang pag-consume ng hype sa echo chamber. Ano ibig ko sabihin? Social media is curated success. Makikita mo yung isang naging milyonaryo sa crypto, isang nag-flip ng lupa, isang kumita sa trading. Hindi mo makikita yung 99 na nalugi. Ito yung tinatawag na survivor bias. Kapag ang feed mo, puro panalo, nasa echo chamber ka. At kapag nasa echo chamber ka, huli ka sa reality check. Hindi pwedeng kinokopya mo yung strategy na gumana noong 2021 para sa market ng 2026. Iba na ang kondisyon, iba na ang cycle. Maghanap ka ng mentors na nagsasalita tungkol sa risk, hindi lang puro ROI. Number 8, itigil ang pagiging rich on paper lang. May lupa ka, may kondo ka, may assets ka, pero pag may emergency, wala kang cash. Ito ang illiquidity trap. Hindi mo makakain ng appraisal value. Hindi mo mababayaran ng ospital gamit ang projected appreciation. Sa 2026, liquidity is power. Hindi ko naman sinasabing huwag kang mag-invest sa long-term assets. Ang ibig kong sabihin, huwag mong i-lock lahat dito. Kung aabutin ng buwan bago mo ma-convert sa cash ang yaman mo, mahina ang flexibility mo. At sa uncertain economy, flexibility ang survival. Ang tunay na asset, may value, may growth, at may access. Ito yung mga bagay na hindi mo ramdam, pero sila yung humihila sa iyo pababa. Kung yung unang dalawang section ay tungkol sa habits at mindset, ito naman ang mas mabigat. Hindi ito maliit na adjustment. Ito ang structural decisions na pwedeng magdikta ng next 10 to 20 years mo. Number 9, itigil ang pagpapakulong sa utang na pang status. Sa culture natin, may checklist ang successful eh. May kotse, may sariling bahay, may bagong gamit. Walang masama doon. Ang problema, marami ang bumibili hindi dahil kaya nila, kundi dahil gusto nilang makasabay. Sa mataas na interest environment, ang 15 to 20 year loan mo, hindi simpleng monthly payment. Commitment yan sa bangko.
Kapag 30 to 40% ng income mo napupunta sa amortization, wala ka ng flexibility. Wala ka ng room to invest. Wala ka ng room na magkamali. Wala ka ng room mag-adjust. Hindi masama ang bahay. Hindi masama ang kotse. Pero kung binili mo nang wala pang buffer, hindi asset ang binili mo. Obligasyon ang binili mo. Sa panahon natin ngayon, ang may flexibility ang may totoong advantage. At kapag sobrang utang mo, ikaw ang nagtatrabaho para sa sistema, hindi para sa sarili mo. At number 10, itigil ang pagiging average sa panahon ng AI. Ito yung pinaka-direct na warning ko. Kung ang trabaho mo ay kayang ilagay sa checklist, may software na kayang gawin yan. Data entry, basic content writing, routine coding o routine support task na naka-template ang sagot. Hindi to future problem. Nangyayari na yan ngayon. Ang average performance dati, may sweldo pa rin. Ngayon, average is replaceable. Tandaan mo to. Ang AI, hindi napapagod. Hindi humihingi ng increase. Hindi nagko-complain. So ang tanong, ano yung ginagawa mo na hindi kayang i-automate? Kung wala kang sagot, doon ka magsimula. Ang edge mo ngayong 2026 ay hindi diploma, hindi tenure, kundi skills na may depth, skills na may judgment, skills na may human value. Kung hindi ka mag-a-upskill habang stable pa ang trabaho mo, mapipilitan kang mag-adjust kapag nawalan ka na ng income. At mas mahirap yon. At syempre, pasuyo naman. Kung nagustuhan mo yung video natin ngayon, pakipitik mo naman yung like button. Maraming salamat. Ganito lang yan. Alam mo na ang mga traps. Ngayon, choice mo na kung i-ignore mo lang yung mga to o may babaguhin ka. Hindi mo kailangan baguhin yung buong buhay mo overnight. Pero kailangan mong tigilan ang obvious na mali. Kung may utang ka na hindi kailangan, bawasan. Kung may gastos na walang silbi, putulin. Kung skill mo ay pang 2018 pa, mag-update. Kung umaasa ka lang sa iisang income, magdagdag. Hindi to dramatic. Practical lang. Sa 2026 at sa mga susunod pang taon, ang may control sa cash flow at skills nila ang mas may edge. Kapag sweldo at utang lang ang sandalan mo, isang emergency lang, alog na agad ang finances mo. Mas mabuti nang ikaw ang mag-adjust habang may choice at time ka pa. Pero kung ginagawa mo naman na lahat ang tama, kaso feeling mo hindi ka pa makaangat-angat, good news. Meron kasing 7 signs na malapit ka na palang umasenso kahit pa feeling mo broke ka ngayon. Alamin mo naman yon sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out.